Bago po tayo magsimula, inayaan ko po ang lahat na nalangin muna po tayo. O aking Ama, o aming Ama na makapangyarihan sa lahat, narito kami sa iyong harapan, nagsasama-sama upang magbalik ng papuri at parangal po sa iyong pangalan. Aking Ama, tunay nga po na kayo po ang nagtatakda ng lahat ng bagay at lubos po akong nagpapasalamat sa kapahintulutan na ibinigay mo sa akin sa gabi nito na makapaghayag po ng iyong mga salita base sa mga naging testimony ko, Panginoon, nito mga nagdaang araw, Panginoon. Aking Ama, hayaan niyo pong mag-minister ka sa akin, Panginoon, sa oras na ito. O Holy Spirit, minister in me. Hayaan niyong mag-speak sa akin at hayaan niyo rin pong sabihin ko lahat yung mga nais niyong ipasabi sa akin. Ipasabi, Panginoon, na maririnig po ng aking mga kapatid. Nawa, Panginoon, ano man po ang mensahe niyo sa amin ngayong gabi, dalangin namin na matama kaming makinig at hayaan namin, pick upin namin, Panginoon, kung ano yung rema para sa amin. Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan po ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, bago po magsimula yung panawagan po dito sa pagtayo po dito sa harap ng mga young people, kung ma-recall niyo po yung panahon na ang unang itinayo dito ay ang pinakabata, nagtapos din sa pinakabata. Yeah. Di po, pinakamatanda po. Ako po yung parang pinaka-ate na po ng young people. Ako nga po yung tinaguri ang young people of all generation. Okay. Yung topic po natin ngayon is how God is preparing me for ministry. Bago po tayo magsimula sa pinaka-points na ibinigay ko po, magsimula muna po tayo sa salitang ministry. Ano nga po ba yung unang nagre-ring sa inyo kapag narinig niyo po yung salitang ministry? So ayon po dito sa ating babasahin, sa Hebrew word, ito po ay tinatawag na sharat. Sa Greek word naman po, ito po ay diakoneo, na ang ibig sabihin, to minister or to serve or to help. Meron pa pong mga ibang definition po patungkol po sa ministry. Ang ministry daw po, ito po ay service to God and to other people in His name. It is an activity that involves commitment. It is taking broken people and leading them to meaningful relationship with Jesus Christ. Ito rin po ay isang paraan ng pagsaserve out of love, to serve God and serve people. At ang pinakahuli po, it is the office of service in the body of Christ. Nagkaroon pa ako dito ng 3 points sa pagsagot po dito sa katanungan na how God is preparing me for ministry. Ito po ay inayon ko po doon po sa mga lumabas po sa aking devotion time. So ang pinanguna ko po dyan ay yung by showing to me what matters most. To love God and to love others. Mamaya na po natin lalagay yung mga verses po. Pangalawa po, by making me faithful into His ministry. At ang pangatlo, by imitating Christ Jesus and what is good. Magsimula muna po tayo sa number 1. By showing to me what matters most. To love God and to love others. Sabi po sa Matthew 22:37-40, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Sa pangalawa naman po, by making me faithful into His ministry. Ang sabi po sa 1 Timothy 1:12, I thank Jesus Christ, our Lord, who has strengthened me, because He considered me faithful, putting me into the ministry. At ang pangatlo po, by imitating Christ, Jesus, and what is good. Ang sabi po sa 3 John 1:11, Dear friend,
Do not imitate what is evil, but what is good. Anyone who does what is good is from God. Anyone who does what is evil has not seen God. Next naman po dito ay nais ko po, bago po ako mag-share ng aking testimony, nais ko muna po ipakita sa inyo yung lahat po ng mga ministry na niloob ng Panginoon na kinabilangan ko po. Magsimula po tayo sa feeding ministry po sa Kapunitan. Kung marirecall niyo po, ang unang ministry po ng church ay ginanap po sa Kapunitan. Kung natatandaan niyo po yung panahon ni Pastor Caloy na nagpakain po tayo ng mga bata doon po sa Jollibee. Isa po ako doon sa niloob ng Panginoon na magturo po sa mga bata. At laking pasasalamat ko po na talagang sa pagtuturo ko po ng mga bata, hindi ko rin po akalain na magiging kalakasan din po para sa akin yun dahil nakita ko po yung karakter ng mga bata na talagang napakahirap po talagang mag-handle kung tutusin. Pag bata na po yung pinagtutungkulan dahil yung mga bata po kung tutusin po talagang napakakulit, napakagugulo, pero sabi ko nga kung ano po yung kinaayaw-ayaw kong ministry, doon po ako nilagay ng Panginoon. Kasi sa totoo lang po, parang nakaka-pressure na rin po kasi pag halimbawang bata po yung mga hawak mo. Pero nung time po na yon na nagkaroon po ng panawagan ng Panginoon na magkaroon po ng Bible study o feeding ministry po dun sa Kapunitan, hindi po ako nag-atubili na mag-yes. Kasi hindi ko niloob ng Panginoon na kapahinpilutan niya. At siya din po yung nagbigay sa akin ng pagnanasa na isagawa po yung ministry na yon. Pangalawa po, nagkaroon din po tayo ng feeding ministry po sa lugar ng Baga, na kung saan nakasama ko po diyan sila Sister Jo, Sister Sally, Brother Jerry, and Brother Benny. Kung tutusin po talaga, ang pagbibiyahe po talaga ay talagang masasabi po natin sakripisyo. Umakan niyo po mula dito sa Orion, tapos bibiyahe kayo papuntang Baga, talagang napakahirap po ng biyahe. Pero sabi nga, pag nandun ka sa ministry, hindi mo titignan yung pagod, hindi mo titignan yung hirap. Kasi kahit na sa tingin natin parang ang hirap-hirap lang ganong gawain, andun yung kaligayahan na na-accomplish mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Pangatlo naman po, nagkaroon din po tayo ng feeding ministry po sa Halsungan, na kung saan nakasama ko po dyan ang aking nanay. So makikita niyo po dyan na kapag involved ka po sa ministry, ina-extend po ng Lord yung tulong. Noong time po na humahayo po kami na dyan sa lugar ng Halsungan, yan po yung time din po na meron na pong karamdaman yung sinanay. So, as of the moment po, dahil sa alam naman po natin na wala na po si nanay, na-stop po yung pagtuturo namin yan sa mga bata dahil kumbaga hindi na po namin naasikaso ni nanay. Panghuli po yung sa music ministry po na kinababaloban ko po sa ngayon na niloob ng Panginoon na maging worship leader po ako ng church. Noong una po, nung binigay po sa akin yung calling ng Panginoon na magpaawit. Kasi nare-recall ko noon nung time na nagkaroon kami ng special number dito ni Nanay sa harap. Yun po yung time na pagkatapos ng service, parang hindi ako nagkakamali. Kinausap ako na natin, may sabi niya, sis, try mong mag-training sa pag-worship lead kasi may potential ka. Nung sinabi sa akin ng time na yun, pabira, talagang inabot na ako ng nervyos, inabot na ako ng kaba. Kasi ang una kong tinignan yung kakayanan ko eh. Dahil hindi naman talaga sumagi sa isip ko na magiging worship leader ako. Una-una, yung boses ko hindi naman ganun kagandahan. Tapos kung marirecall niyo po nung panahon na nagpapaawit po ako, lagi po ako napipiyok. Pero naging encouragement po sa akin yung sinabi ni Pastor Caloy na huwag kang tumigil ng paggamit ng gift kasi mas mainam na gamitin yung gift kaysa itago mo ito. So sa lahat po na nakita niyo po ngayon, masasabi ko lamang po ay na-impluwensyahan po ako ng katapatan ng ating Panginoon. Iyon po ang naging dahilan kung bakit naging faithful din po ako sa mga ministry na kinapalooban ko po. At ngayon po, at nanalangin po ako na kung saan man ako ilagay ng Panginoon,
andun yung huwag akong tumingin sa kakayanan ko kasi sa lahat ng mga nangyari na yan, nakita ko yung kung paano nag-provide. Kasi kung tutusin po yung mga ministry po na nakita nyo, magastos po talaga siya. At that time, wala akong pinagkakakitaan, pero improvide lahat ng Panginoon. Improvide yung lakas, improvide yung kakayanan na noong una parang hindi ko kaya magturo ng mga bata, pero praise God, nakita niyo naman po na nagkaroon tayo ng malawakang ministry po sa labas. At nananalangin ako na kung ano pa po yung ministry na niloloob ng Panginoon na pagkaloob sa akin, I will definitely say yes. Kasi yung buhay na ito ay, sabi nga po, nakalaan lang para sa Panginoon. Hindi sa mga bagay na nasa mundong ito. Alam niyo po, nung time po na nawala po si nanay, yun po yung moment na akala ko tapos na. Pero hindi po pala. Kasi nung time na nawala po yung nanay ko, dahil si nanay ko lang po yung prayer partner ko po, nung nabubuhay po siya. Nung nawala po yung nanay ko, mas lalo pong nagpakilala sa akin ng Panginoon na yung kahululiang bilin sa akin yung nanay noon. Sabi, ituloy mo kung ano yung ginagawa mo, anak. Kasi nalulugod ang Panginoon sa ginagawa mong pagmiminister sa mga bata. At sa ngayon po, praise God, kasi po, nagkaroon po ako ng handle na 10 bata rin po doon sa Kapunitan. Na-stop lang po siya, wala po na nag-pandemic. Pero sinihiling ko po sa Panginoon na may balik po ulit siya, kumbaga magtuloy po ulit siya. At kung sino man po sa inyo ang interesado o willing na maging partner po ako doon sa ministry po sa Kapunitan, kausapin niyo lang po ako kasi ang dami po mga bata doon na uhaw po sa pag-ibig ng Panginoon. In application po, I just simply say yes to a ministry and I let God do the rest. This life will be more significant if we see ourselves doing the will of our Father, to serve Him and to love Him for the rest of our lives. Praise God po. Yung atin